Hello mga ka-Sweet Life! For today's video, gusto lang i-share sa inyo yung random toilet na nadaanan natin dito sa Japan habang kami ay nag-travel sa mga service area. Kami nag-stay every night. At sa mga gustong kumuha din ng mga videos about sa toilet, pinapaalalahanan ko lang kayo na dapat ay walang tao. Kaya ang mga kuha kong ito ay kung di madaling araw ay yung maagang maaga, as in wala pa nagto-toilet. Kasi mahigpit na pinagbabawal guys na makakita ng mga tao sa inyong video, lalo't nasa loob ng toilet. Gusto ko lang i-remind sa inyo na hindi ito pagyayabang, kundi gusto ko ma-inspire din yung iba't ibang bansa, lalo na sa Pilipinas, na dapat meron tayong mga ganitong malilinis at super rako or yung comfortable na toilet kapag tayo ay nagbabiyahe. Alam nyo kung bakit matutuwa kayo? Kasi alam nyo yung mga CR nila dito, hindi nyo na maiisip na kinakailangan pa ng isang tao yun, diba? Sa atin flush lang, importante may tubig, diba? Yun lang okay na, tsaka yung tissue. Dito sa Japan, even yung mga tunog, nahihiya sila iparinig yung kanilang mga ihe. Meron pang mga ganong klaseng music at meron pang malakas na flash or mahinang flash. Merong sabitan ng mga bags, merong lapagan ng mga gamit, meron kayong lagayan ng baby nyo, at meron ding makeup room, diba? Hindi ka ba naman matutuwa nun? Even yung mga nagta-travel na natutulog mismo sa service area nila, ay binibigyan pa nila ng space para makapag-ayos ng mukha pagkagising. At meron ding palapag na toilet, yung sinaunang toilet nila na nakaupo lang kayo sa lapag, at meron ding nakaupo. Kaya pag pasok nyo pala sa entrance guys, may makikita na kayo doon ng toilet map kung saan ay makikita nyo na kung saan yung prefer nyong toilet, kung kayo ba ay nakaupo o yung nakasquat. At ang pinaka the best guys, kapag gusto nyo magkape pagkagising nyo na umaga, kung dito kayo natulog sa service area, ay hindi ka matatakot na mauhaw sa kape dahil nagkalat ang kanilang vending machine. Meron ding instant at meron din nakabote. May pagpipilian ka pa nga ng cold or hot ang gusto. Kaya dito sa Japan guys, kapag ka nagta-travel ka ng dulot-dulo ng Japan, ay hindi ka makakaramdam ng pagod masyado. Kasi nga meron pahingahan, plus meron mga toilet na super linis, at yung mga makakainan, plus yung mga mabibila ng inumin. Syempre meron ding lugar para dun sa mga nagyoyosi. Kailangan ay lagi kayong doon pupunta kung kayo ay magyoyosi para hindi pa kalat-kalat yung usok nyo, dahil hindi naman lahat ay gusto ng nakakaamoy ng usok. Tapos kapag napupuno na yung mga basura nyo sa inyong sasakyan, ay pwede nyo naman siyang itapon. Syempre katulad ng system nila, dapat ay paghiwa-hiwalay nyo pa rin yung lata sa plastic sa nabubulok. Tapos alam nyo ba na kapag kagabi kayo sumampa ng highway ay mas mura kumpara sa araw, at ang laki rin ng tipid namin, 30% din. Kaya kadalasan kapag kami ay magbabiyahe, kinakailangan ay gabi, dahil sayang din yun, 30%, diba? At syempre bago matulog at pagising sa umaga ay dito na rin kami nagtututbrush. At ang toilet na to medyo madilim at maliit. Ito nga pala ay toilet naman dun sa aming pinagcampingan, kaya kung mapapansin nyo medyo madilim dahil nga forest yung kanyang lugar, kaya medyo maliit lang yung pagkakagawa ng kanilang toilet. Pero guys, nakikita nyo naman kahit ng daming tao na nagka-camping dito ay napakalinis pa rin ng kanilang toilet, as in. At syempre hindi nawawala yung pag-provide nila ng sabon. Kahit saan kayo magpunta dito ay may soap, minsan may alcohol, at the same time ay may dryer din. Kung wala, minsan may tissue na pwede nyong gamitin, at meron na rin basurahan mismo sa ilalim ng kanyang lababo, pamunas ng inyong kamay. Hindi nyo na po problemahin pa magdala ng toilet, pamunas ng inyong kamay o ng tissue. Tapos sa pinakamatutuwa ka talaga dito sa lahat ay yung pang disabled, may baby at mga matatanda na bukod na CR guys. Kasi nga alam nyo yung ang hirap nga naman mag CR kung naka wheelchair, kaya binibigyan talaga din sila ng bukod na parang special talaga. Kung makikita nyo, napakalinis, at may mga hawakan talaga sa mga gilid ng pader kung saan ay pwede silang tumayo doon at maalalay lang ang kanilang pagtayo. Meron ding changing diaper na kung saan ay yung kama, ilalapag mo lang doon yung anak mo, makakapagpalit ka na ng diaper. At meron ding mga upuan na pwede mong paupo yung baby mo habang ikaw ay nagpupupo o umiihi. Tapos meron din bukod na lababo na para sa mga paghuhugasan ng puwet ng baby nyo kung sakaling sila ay nagkalat ng pupo. Kaya nakakatuwa, pati yung CR na maliit na panlalaki, meron din silang provide niyan. At merong ibang klase ng toilet na kung saan ay binubukod-bukod nila yung pambata talaga na CR na mas mababa lang yung inodoro. Kaya kulang yung saya guys sa pagkukwento lang. Parang gusto ko talagang makita ninyo yung mga toilet nila rito na nagta-travel ka lang, hindi lang dahil gusto mo makakita ng kagandahan ng Japan, kundi pati yung magaganda nilang toilet guys. Super maa-amaze ka talaga. Kulang na lang talaga
umaga ay video ko silang lahat. Kaya lang kapag may tao nga ay hindi ako pwede mag-video dun sa ibang toilet. So yan lang yung napapakita ko sa inyo kasi mga alanganing oras yan, yung super aga na pagising pa lang ng lola niya wala pa masyadong tao, at sa madaling araw kapag tayo naman ay nagto-toilet. Tapos ang isa pa sa mga na-amaze din ako dito guys, na kahit sa kayo magpuntang toilet, kahit paliblib na lugar ay hindi ka matatakot mawala ng tissue, dahil even yung tissue guys, napakadami nilang stock. Kaya lang minsan nga may nakapaskil na nga lang na wag iuwi yung toilet paper, kasi nga siguro sa ibang lugar, lalo na doon sa mga liblib na lugar, kapag ka meron nagtitrip, inuuwi pati tissue. Kasi nga dito sa Japan guys, provide na yan ng nasasakupan nila. At tuwing umaga, meron na talagang naka-assign na tagalinis dyan na siya naglalagay ng mga stock ng tissue, sabon. At minsan may pabulaklak pa na makikita nyo sa harapan ng salamina na sobrang ganda guys. Talagang ini-effort nila na maganda ang gising o magto-toilet ay maganda yung makikita nila. Talagang ini-effort nila na mag-design pa ng mga ikebana o yung magagandang bulaklak. Tapos kung ikaw ay madidirihin naman na katulad ko na medyo overthinking, ay meron naman silang alcohol na kung saan ay yun yung pupunasan mo ng inyong tissue, i-sprayan mo lang siya ng alcohol, and then yun yung pamumunas mo sa iyong uupuan para ma-sure mo lang na malinis yung iyong uupuan. At pwede ka rin gumamit minsan ng sheets na meron silang free nun minsan na makikita nyo na shape siya ng toilet paper, ng toilet bowl, at ilalapag nyo lang yun at kasama nyo yung i-dispose o ipa-flash. Pero dun sa iba ay wala na ako nakikita nun, siguro magastos nga yun, kaya alcohol na lang yung pinoprovide nung kadalasan ng ibang toilet dito. At kung ikaw naman ay mauubusan ng gas, hindi ka rin matatakot dahil meron din mga gasoline station mismo sa service area. Yun nga lang ay mas mahal siya ng 20 to 30%. Syempre rumirenta din sila at mas mahal siguro ang renta. Syempre meron mga ibang service area na nagpo-provide na rin para dun sa mga electric car na charging station. Mabili ng asawa ko. Tingnan mo pag pumunta kami sa service area. Ika tanong. Kaya ganyan katuwa yung asawa ko, kada pupunta kami ng service area ay bili ng kung ano-ano at dinadaan ako sa paglalambe para hindi ko siya masita kung ano naman ang kanyang pinagbibili. Alam niyo ba kung bakit gustong-gusto ng lola niyo kumukuha ng mga toilet nila dito sa Japan? Kasi nga gustong-gusto ko magkaroon ng idea guys, kung sakaling yayaman ng lola niyo at kinakailangan natin maglagay ng mga toilet bawat kwarto, ay meron akong idea kung anong design ang ilalagay natin sa kanilang mga dingding, kasi talaga nakaka-amaze, para ka talaga nasa hotel o to service area toilet. Tingnan nyo, diba? Napakaganda ng mga flowers na bubungad sa inyo. Yung iba fake ang nilalagay, pero kadalasan na nakikita ko ay talagang fresh flower. Minsan yung mga damo-damo nga lang sa labas ng area ay ginagawa nilang pan-decoration, which is napakaganda tingnan, lalo na kung fresh. At ang isa pa sa ma-amaze ka dito sa Japan guys, ay talagang eco-friendly sila. Kadalasan na makikita yung kisame nila ay clear. Kumbaga tipid sila sa kuryente. Hindi na nila kinakailangan gumamit ng ilaw sa umaga. At pagdating naman sa gabi, kadalasan ng kuryente naman nila ay yung may sensor. Kaya kadalasan guys, natatawa ko sa sarili ko, para ako nagdidisco sa loob. Nai-imagine nyo kapag umiihi kayo at hindi kayo gumagalaw, bigla na lang mamamatay ang ilaw at kinakailangan nyo itaas ang inyong kamay para magkaroon ng motion at sumindi ulit ang ilaw. Kaya wag kayo matatakot kung sakali maka-experience kayo ng ganun. Hindi ibig sabihin nun ay may mumo, kundi nagtitipid sila sa kuryente. At yung ibang toilet naman ay gumagamit na rin ng solar, kaya hindi na namamatay yung kanilang mga ilaw, lalo na kung gabi. At hindi rin kayo makakaramdam ng sobrang init kahit na summer dito sa Japan, dahil meron silang mga ventilation na kung saan ay nabubuksan nila yung mga bintana para mag-flow ng maayos yung hangin. Kadalasan sa sobrang lawak ng kanilang CR ay naliligaw talaga yung lola nyo. Minsan hindi ko alam kung saan ako nanggaling at saan ako lalabas. At itong huling service area nga pala, dito kami natulog ngayon nang galing kami ng Hiroshima at pauwi na nga pala kami ng bahay. At ang sasakyan natin, lagi nating pinapark kung saan malapit lang sa toilet, kasi nga ang lola nyo kapag madaling araw ay naiihi, ayoko ng medyo malayo. Gusto ko pagbaba ko ay nasa tapat na lang namin ang CR. O diba, masasabi mo na lang na sana lahat ng mga CR sa buong mundo ay katulad ng CR ng Japan. At alam nyo ba na kapag taglamig naman dito sa Japan, ang bowl na uupuan mo ay mainit-init pa, kaya masarap mag-CR at hindi ka matatakot na manigas sa lamig. Kaya kahit yung mga celebrity ng Amerika nung napunta dito sa Japan ng winter at na-experience silang maupo sa mga mainit na mga bowl, ay di talaga sila nagdalawang isip bumili para pampasalubong sa mga kakilala nila, at ganun din para sa kanilang mga bahay. At hanggang dyan na lang muna. Sana nag-enjoy kayo sa ating toilet tour dito sa Japan. At ayan nga, meron tayong naabutang robot na naglilinis o nagbabacuum ng toilet.